Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ang kay Cesar ay kay Cesar, at sa Diyos ay sa Diyos. Ito ang aking ipinapaunawa sa bawat isa sa inyo. Ang pagganap ng isang tungkulin. Kung dumating ang pag-aaral na katulad nito'y, ihandog ninyo yung mga kaakuan ng buong buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Katotohanan nga o aking na iniibig na mga kapatid. Maraming pangako ang tao sa harapan ng dakilang Ama. Ngunit mga pangakong nauwi sa pangako sapagkat ang tao ay nalilibang sa sanglibutan. Subalit ang Diyos sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang pangako kailanman hindi makakalimutan sapagkat nakikita niya ang pangangailangan ninyong mga tao. Aking na iniibig na mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ng isang Kristo na nagkaroon ng kabuluhan ng inyong pananampalataya. Isang pananampalataya na nagdala sa inyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano ang pakahulugan nito sa inyong pagkatao o ating mainiibig na mga kapatid? Marami pang gigisinin sa inyong mga pagkatao. Marami pang mga magagandang bagay na dapat pang ipakita ninyo habang kayo ay nakikitalad sa mundong ibabaw. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, maraming sukatan upang kayo'y matawag na magaling na mag-aaral, mabuting mag-aaral, matalinong mag-aaral, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga ito aking may iniibig na mga kapatid, huwag sayangin ang panahon na dumadaan sa inyong mga harapan, sapagkat ang mga panahong yaon kailanman din nababalik muli sa inyong kalagayan. At ang panahon na dumarating sa inyong mga buhay o aking mga iniibig na mga kapatid ay mga panahong kung paano winiwika sa santong kasulatan, mga panahong masasama ang dumarating sa tao sa kasalukuyan. Aking mga iniibig na mga kapatid, maging handa ang bawat isa sa inyo. Handa. Kung anuman dumating sa inyong mga kalagayan, pag-aralan ninyong mabuti. Pag-aralan ninyong mabuti at ano ang nararapat ng gagawin o aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat
Ano ang ibig sa santong kasulatan? Kung sa panahon ito, kayo'y aasa lamang sa Diyos, kayo na ang kahabag-habag na tao o aking naiibig na mga kapatid. Bakit binanggit ito ng dakilang Panginoon sa santong kasulatan? Sapagkat ang tao ay dapat manampalataya. Ang tao dapat manalig. Ang tao ay dapat magtiwala at gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mainiibig na mga kapatid. Sa panahon ito, huwag maging tamad ang mga mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Maging maagap kayo sa mga dumadating sa inyong kalagayan upang sa ganon, hindi kayo magugulantang, hindi kayo mabibigla o aking mainiibig na mga kapatid. Ano ang wikas santong kasulatan? Nakikita ninyo ang pagsikat ng araw. Nakikita ninyo ang paglubog ng araw. Ngunit hindi nyo nakikita ang bukas sa inyong mga buhay. Aking mainiibig na mga kapatid, marami nang paalala ang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Mga paalaalang pampagising ng inyong kamalayan. Mga paalaala na kailanman, huwag kayong maglikat na gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, sapagkat ang kabutihan yan, ang siyang magiging pasis ninyo, pagdating ng panahon, nalisanin ninyo ang mundong ibabaw. Aking nainiibig na mga kapatid, hindi kayo nabubuhay na mag-isa sa mundong ibabaw. Bahagi kayo ng kabuuan kung kayo nga aking nainiibig na mga kapatid. Gumawa kayo at gumawa kayo nang may kagaanan sa inyong mga puso na bukal sa inyong mga kalooban o aking nainiibig na mga kapatid. Sapagkat ang hiningi ng kaitasan ay malinis na gawa, sapagkat yan ay nanais na makita ng inyong mga tagapagturo. At kayo, na palagi nang narito, na walang sawang natitinig sa mga kabatlayan na aking nainibig na mga kapatid. Huwag nawang dumating ang panahon sa inyong mga kalagayan na ang inyong pagpapagal ay mawala ng kabuluhan. Upang sa ganun, ang inyong pagtitik, ang inyong pagpapagal, ang inyong pagpupunyagi, aking nainibig na mga kapatid, ang pangako ng kaitasan ay nariyan palagi sa inyong mga puso. Datapwat, maging mabuti kayong at matapat kayong mag-aral na tapat na sumusunod sa kanyang banal na harapan o dakilang naman. Aking nainiibig na mga kapatid, tunghayan ninyo ang inyong kapaligiran. Mga buhay na saksi kayo sa mga kaganapan ng inyong kapaligiran o aking nainiibig na mga kapatid. At ang lahat ng mga ito ay ipapakita ninyo na kayo nga ay ilaw ng sanglibutan. Nang mabuting gawa ay hindi mawawala sa inyong mga pagkatao, bagkos. Iunat ninyo yung mga pala doon sa mga nangangailangan. Iunat ninyo mga pala doon sa mga kaluluwang nasa laylayan ng lipunan. Iunat ninyo mga pala doon sa mga kaluluwang lagi nag-aantay ng kabiyayaan sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking nainiibig na mga kapatid, naway huwag masayang ang panahon na inyong ipinamamalagi sa loob ng paturuan ng diwa. Huwag masayang ang panahon na inyong inihandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag na wag masayang panahon na aking nainibig naman sapagkat ang panahon niyan ay ginto. At ang panahon niyan, kailanman din nababalik
sa inyong mga harapan. Aking nga iniibig na mga kapatid, harinawa, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, huwag kayong kakitaan ng pagluluoy na inyong pananampalataya, bagkus higit kayong maging matatag, higit kayong matapang na humarap sa hamon ng buhay, sapagkat marami pang tiisin ang madadama ng tao sa kasalukuyan. Marami pang pag-aaral ang ihandog ng kaitasan sa mga tao sa kasalukuyan upang sa ganon ang tao ay matutong magdasal at manalangin. Ang tao ay matutong magsisi ng mga kasalanan. Ang tao ay matutong gumawa ng kabutihan sa kapwa. O aking na iniibig na mga kapatid, harinawa, kayo, laging kasangkapan ng kaitasan. Sa inyo, ipinagkakatiwala ang paghahandog ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong kapaligiran, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, dadalhin ko kayo sa Apokalipsis, Kapitulo 3, hanggang 13. Pakibasa. Ito po ang susulat sa Pahayag 11 hanggang 15. Isa, ako'y dumating na madali, panghawakan ng matibay kung nasa iyo, upang huwag tuhin ng sinuma ang iyong puto. Dalawa, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi siya ilalabas na loob. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na pananawag buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong bayan, sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, panghawakan ninyo ng mahigpit ang pinagkakatiwala sa inyo ng kaitasan, ang inyong pinaghirapan at ang inyong pinagpagalan, panghawakan ninyong higpit upang sa ganon, hindi nakawin ng kadiliman na lagi nang umaali-aligid sa inyong mga buhay. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking Espiritu, tuwang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kapuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang managana sa bawat isa, mula ngayon at lagi. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang inyong pag-aaral ay kinakailangan lumawig. Ang inyong kaunawaan ay kinakailangan yung maitaas ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. At ito ay bahagi ng kaunawaan ayon sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang bawat isa ay kinakailangang sambahin ng dakilang Panginoon ng ayon sa Espiritu at sa katotohanan.
sapagkat ito lang ang bahaging tunay na hahanapin sa bawat isa sa inyo. Sapagkat kung anumang bagay na paggalaw ang ginagawa ng bawat isa sa buhay na ito, sa kalagayang ipinagkaloob sa bawat isa, ay ito ay upang malinang ang bahagi ng Espiritu ng bawat isa. Na siyang tanging lamang tunay na makapag-uugnay sa Espiritu ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang bahagi. Sapagkat kung ang paggalaw ay lagi lamang nasa salib, ang pagsunod ay lagi lamang nasa salib, nang ayon sa paggalaw ng mga kaisipan, damdamin ayon sa sanglibutan, tunay, na di nyo matutuntun ang tunay na batas na binibigay ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang kanyang batas at alituntunin ang kanyang karunungan. Ito ang sumasakop sa lahat ng karunungan. At ang bahaging yan ay di maitatanggi ng bawat espiritu inilagay sa bawat katauhan. Sapagkat ito ang bahaging lamang kanyang ibabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang inyong pag-aaral, katotohanan, iniangat ng kaitahasan sapagkat kanyang nalalaman. Napapagtanto nyo na ang bahagi ng mabuti mula sa masama. Subalit ang bahagi na karapat-dapat, ito ang bahaging nagkakaroon ng kaglumihanan sa inyong mga puso. Nagkakaroon din ng pagkalito sa inyong mga kaisipan. Kung kaya nga't kayo na naririto, sikapin nyo ng inyong mga sarili naroroon lagi sa isang tunay na pananahimik. Ng inyong kaanyuan, ng inyong katauhan, ng ayon sa laman. Upang ang bahagi ng isang espiritu'y tunay na lumaya mula sa bahaging yan at narito ang karunungan ng dakilang Panginoon, tunay na magaganap sa bawat isa. Na ang kanyang katotohanan ng kanyang aral, ito ang papasok sa inyong mga puso. Kinakailangan ng pusong yan, mga iniibig na mga kapatid, ay magkaroon ng isang tunay na yaman na kung saan man siyang dalhing kalagayan, ito ang kanyang daladala. Na narito hindi siya nadilito sapagkat kanyang nalalaman. Ang isang tunay na binhi ay binigay ng dakilang Panginoon. At ito ang kanyang pahahalagahan at isa sa buhay. Subalit hanggat ang bawat pagsunod ay naroon pa rin sa paggalaw ng sanglibutang ito, sa bawat kaisipan, sa bawat patiniwala. Ito ang magiging hadlang sa bahagi niya. Kinakailangan yung tanggapin, mga iniibig na mga kapatid, na anumang bagay na kinalagaan ng tao sa sanglibutang ito
ito ang magpapagalaw din sa bahagi yan. Subalit ang sa Panginoon, ito ang magpapagalaw sa lahat ng bagay. Mula sa kalitliitan hanggang doon sa di nyo matanpo. Kung kaya nga't mga iniibig na mga kapatid, magpahinuhod ang inyong mga espiritu. Ang kainahunan ay huwag niyong kalimutan sa inyong mga sarili upang ang kapayapaan ay inyong matamo. Ang katahimikan ng inyong mga kaisipan, ng inyong kalooban, ang paggalaw ng iyong puso'y dumudoon lamang sa iisang layuning ibinababa ng kaitaasan na dapat na matamo ang bawat isa. Kayo ay kinakailangang sumunod ng may kusang loob. Kinakailangang kalimutan nyo ang inyong mga sarili mula sa sanglibutang ito. Sapagkat hanggat dinadama ng tao ang mga bagay na ito, naririto ang kanyang puso'y mananatili sa pag-aalinlangan. Na bagamat ang daan sa kanya'y pinakikita, narito iba't ibang uri ng daan ang kanyang nakikita. Kaya nga't kung ang tunay na kaunawaan ay hindi pa nga natatanim sa bawat isa sa inyo, ang inyong sariling kalooban, ang inyong gagamitin, sapagkat ito ang inyong nalalaman at ito ang inyong sariling minanasa. Alisin nga ninyo ang mga bagay na yan, mga iniibig na mga kapatid. Kundi lagi ninyong iluhod ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang bawat paggalaw ng inyong kaisipan, ng inyong damdamin, ng inyong kalooban, ng inyong kabuuan, ang liwanag lamang ng dakilang Panginoon ang siyang magpapagalaw sa bahagi niya. At kung ito ay inyong matamo at ito ay inyong makuha, o ito ay sa inyo ay maituro, sikapin nyo ng inyong mga damdamin ay di tumanggi sa mga katotohanan. Huwag maging bahagi ng patotoo sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ang patotoo na ibinigay sa Kanya ng sanglibutang ito. Kundi inyong panghawakan ang bawat patotoo na ibinigay ng dakilang Panginoon sa inyong mga espiritu. Na siyang tunay na magpapaunawa at magbibigay laya mula sa pagkaalipin. Subalit ang bahaging yan, muli kong ipinapaalala mga iniibig na mga kapatid, maliban. Ibigay niyo ang isang mahalagang bahagi ng inyong buhay. At ano ito ang inyong mga panahon. Sapagkat ang bahagi ng dakilang Panginoon bagamat ikaw ang kanyang hahanapin. Subalit sa bawat isa sa inyo na nakatalang ng bahagi ng kahalagahan na ngayon sa Espiritu ng dakilang Panginoon, inyong nalalaman na ang inyong buhay, ang kanyang kabuuan, ito ang tunay na dapat niyong maihandog
sa kanyang harapan. Kung kaya nga't ang pag-aaral ninyo ay banay-banay, sapagkat katotohanan din naman na hindi nyo ito tunay na matatanggap. Sapagkat ang bahaging ito'y tunay na kailangang pagsikapan, pagtiyagaan, at isang pagsasakripisyo na narito hahanapin. Ano nga ba ang nilalaman ng mga puso niyan? Ano nga ba ang hangarin ng mga puso niyan? Ano nga ba ang tunay na yaman ng bahagi niyan? Ito ang sa inyo'y aking iniiwan na isang pag-aaral upang minsan pa ay bigyan ng panahon ng aking mga iniibig na mga kapatid na kanyang balik-balikan ang kanyang sarili. Sipati ng bawat bahagi nito kung tunay na ito nga ay nahahanda ng sumunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan. At harinawa ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang minsan pa'y maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga iniibig, naway ang bawat isa sa inyo'y nagpapatuloy ng may kasiyahan sa kanyang puso. Nang bawat salitang inilalahad ng kairaasan na tulad sa isang ginto ng inyong mga palad ay patuloy na sumasalo at inilalagay sa inyong mga lukbutan kung nasaan ang inyong mga espiritu'y magagamit ang bahaging ito upang magpalakas at maging kasangga sa anumang bahagi na kanyang ginagalawan at mananatili sa kanyang pagkilos ayon sa layunin ng dakilang Ama. Sapagkat marami nang paalala ang pinagkakaloob sa inyo, na sa inyong pamumuhay sa sanglibutang ito'y naroon ang mga pag-aaral na pumupukaw sa inyong mga kaisipan kung bakit ang minsang matuwid na paglalakad patungo sa tahanan ng Diyos ay nagkakaroon ng iba pang daanan. Sapagkat ang inyong mga sarili naroon ang pagpapabaya at pagpapahaya upang kayo ay mabulag muli ng liwanag ng sanglibutan. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang kanyang kagustuhan, ang kanyang mga anak ay magpatuloy sa paggawa ng karapat-dapat, ay lagi kayong tinatapik upang maalala niyong kinakailangan niyong gumawa ng karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya kayo'y patuloy na inaaralan ng kanyang salita, ng ebanghelyo ng dakilang Panginoon ay maging kasangkapan upang kayo'y magsipaglinis na anumang bahaging naiiwan sa inyong mga plakamental na nagdudulot upang manumbalik kayo sa maling gawin ng nakaraan ay mapalitan ng kaamuan at ng kabanalan. Na ang kanyang kaluwalhatian ay tulad sa tubig
na ipinapatak sa inyong mga bumbunan upang kayo'y magsipaglinis. At naway alalahanin ng kanyang salita sa bawat araw na kayo'y namumuhay sa sanglibutang ito. Kaya't walang oras na kinakailangang masayang. Walang oras na kinakailangang bawat isa ay makalimot. Naway ang bawat pagkakataon ay pinagkakaloob sa inyo ng kaisasan, kayo'y nagsisipagbangon at may kagalakan na naririto tumatanggap ng kanyang mabuting hain, aking mga iniibig, upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang kahinaan na sa inyo ay mamuhay. Kung hindi sa bawat pagkakataon na lalaman ng inyong mga sarili ang dakilang Panginoon, ang siyang nariyan gumagabay at nagbibigay liwanag sa inyong mga puso. Kaya inyong isang tabi ang pag-aalinlangan aking mga iniibig. Inyong isang tabi ang pagtatalong sira ng inyong kaisipan at ang inyong damdamin. Kung hindi bagkus, buo niyong tanggapin ang salita ng Diyos upang madama ninyo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kabanalan. At ito din ang magiging tungtungan ng bawat isa upang ang inyong makita ang lawak ng kanyang karunungan at hindi ang lawak o ang mumunting karunungan ay pinagkakaloob lamang sa inyo ng sanglibutan na babalik din sa lupa. Kung hindi kinakailangan ng bawat isa ay kanyang madama ng karunungan ng Diyos ang siyang magtatawid sa kanyang espiritu patungo sa buhay na walang hanggan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Mga inibig ko mga kapatid, bawat isa ay may bukas upang nang sa ganoon, nasa inyong pag-aaral, tunay nga na mayroong isang dakilang Panginoon na pag-asa ng lahat ang magbibigay sa inyo ng tama na pag-aaral upang nang sa ganun kayo na bilang mag-aaral tunay nga ay magsumikap at maging masigla sa pag-aaral. Mga inibig ko mga kapatid, bawat isa ay dumadalo. Bawat isa ay naghahanda. Ngunit, anong paghahanda mayroon kayo na ilalaan para sa Panginoon? Ano ang bahagi para sa pangkaitasan upang nang sa ganon ang inyong mga espiritu ay magkaroon ng bahagi sa kaitasan. Sapagkat ito ang hinahanap sa bawat isa. Ang Diyos ay hindi nagpabaya kailanman. Kaya nga't kayo'y dinala ng iyong mga pangyapak dito sa paralan upang nang sa ganon, hindi lamang kayo makinig, kung hindi alisin ninyo ang bahagi ng ayon sa laman, kung hindi ang ayon sa Panginoon ang inyong ibahagi.
Sapagkat ang paghahanda ay hindi para sa laman, kung hindi para sa Panginoon. Na kung papaano ang pagunlad ng bawat isa ay tunay nga magsikap kayo. Maging malinis ang inyong puso at isipan. Na kung papaano ang mga aral ay binababa, ay tunay nga na ito'y maging daan sa inyo patungo sa kaunlaran. Karunungan na magkakaroon ng bawat isa ng upang sa ganon ang pagbubukas sa inyong mga puso at isipan, ang inyong mga espiritu ay makabahagi ng mayroong kasiglahan. O nandoon kayo, tunay na pangailangan ng laging nasa puso nyo, ngunit ang Panginoon ay hindi nagkulang. Laging nandoon sa inyo ang tulong. Kaya't maging masipag kayo sa pag-aaral. Maging maunawain kayo sa bawat paumuhay na binigay sa inyo. Hindi lamang niyo binabantayan ang inyong mga kasama, kung hindi higit sa lahat, binabantayan ninyo ang mga sarili upang nang sa ganon, kung kayo'y nakakalimot, tunay nga, maitama sa pangalan ng dakilang Panginoon. Sapagkat maraming tukso sa paligid, na ito'y nagbibigay sa inyo ng kaabalahan, patungo sa daan na sa inyo ibinigay ng dakilang Ama. Ngunit papaano kayo makakalakad sa isang tunay na daan ng mga aral ng dakilang Panginoon ay nandoon? Paano kayo makapag-aaral ng mayroong kapayapaan? Di ba't isa lamang ang nagbibigay ng kapayapaan para sa lahat? At ito ang dakilang Ama, upang nang sa ganon, ang mga aral na yan ay hindi lamang inyong nakikita, hindi lamang na inyong binibigas, kung hindi sa kaloob-looban ninyo, ito ay nadarama. At ito ang isang pagkilos ng isang Espiritu, upang nang sa ganon, ang bawat isa ay masakop ng liwanag ng kaitaasan. Mga iniibig ko mga kapatid, paano mo mapag-iisa ang bawat sangkap na sa iyo? Kung ang iyong puso ay nag-aalinlangan, di ba't ang pag-aaral ay binigay sa inyo ng dakilang Panginoon ay pag-ibig? Naiisa lamang ang layunin. Di ba dito ang unti-unti niyong pinag-aaralan, naway niyong matutunan ang bahagi na yan, nang upang lang sa ganon, ang mga sangkap na binigay sa iyo ng kaitaasan ay tunay nga na ito'y maging isa sa gawaing kabanalan. Hindi kakitaan ng anumang kapintasan, kung hindi bagkos ang kapurihan ng dakilang Panginoon ang sumayo na makita ng maraming kaluluwa, upang nang sa ganun maging halimbawa at sumunod ang maraming kaluluwa sa isang pag-aaral sa tunay na paaralan ng dakilang Panginoon. Mga inibig kong mga kapatid, hindi lingid sa inyo na maraming paaralan, ngunit isa lamang ang paaralan ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong pagtiisan, napuntahan, upang nang sa ganun, kayo na mga inaaralan ay hindi lamang nakakarinig ng mga salita, kung hindi kumikilos ang bawat sangkap sa mabuting gawain. Sa gawaing kabanalan na sa inyo iniwan simula pa ng una, nang upang nang sa ganun, kayo rin na tulad sa nagtagumpay ay magtagumpay ang bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong magsigaya. Nasa simula ay masipag,
pagdating ng panahon, ito ay nanlulumo sapagkat ang inahangad pa rin niya ay ang sanlibutan o ay yaman ng sanlibutan. Mga iniibig kong mga kapatid, di nyo naman nakikita, ngunit darating ang panahon kung kayo'y magiging tapat sa dakilang Panginoon, higit pa sa yaman ang inyong matatamo. Mga inibig kong mga kapatid, maraming pag-aaral at marami rin na mga pagsubok para sa bawat isa. Ngunit ito ay napakagaang nagampanan sapagkat kasama nyo ang Panginoon sa pag-aaral. Maging mabuti kayo, hindi lamang sa inyong mga kapwa, kundi higit sa lahat, ang inyong magawa ay pag-aalay sa isang dakilang Ama na lumikha sa bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, purihin ninyo ang dakilang Panginoon sa inyong buhay upang nang sa ganun, sa panalangin, kayo'y kanyang alalahanin na lagi. At tunay nga na kung kayo'y natuto na ang inyong panalangin ay hindi pang sarili, kung hindi para sa pagliligtas ng maraming kaluluwa, para sa kasaganahan ng bawat kaluluwa ng mga aral ng dakilang Panginoon, nang upang nang sa ganon, na ang bawat isa ang mag-aaral, tunay nga, natatanaw nila ang pag-asa sa kaitaasan, na ito ang tunay na layunin ng pag-aaral, ang pag-asa sa kaitaasan, na ito ang tunay na buhay na sa inyo ipinakilala ng upang na sa ganon, na ang pag-ibig ng dakilang Ama ang siyang sumabawat isa, at ito ang pagkatagumpay ng kaitaasan. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na gumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Liwanag at kapayapaan na nagmumula sa dakilang Amang makapangyarihan ang sumainyo ngayon at magpakailanman. Tunay ang habilin na ang bawat isa ay kilalanin nilang mainam ang kanilang mga sarili, sapagkat dito lamang makikita ng isang mag-aaral kung saan siya pinagkukulang sa kanyang pag-aaral. Aking mga iniibig, ang bawat isa ay tunay na naglalakbay din naman na may kabutihang dala sa kanilang puso, sapagkat ito naman ay tinindig din ng sanglibutan upang ang mga bahagi ng paglalakbay sa bayang ito ay magkaroon ng kapayapaan. Subalit aking mga iniibig, sa kabila nito ang hinihingi ng dakilang Ama sa kanyang mga mag-aaral ay tunay na makilala nila ang kanilang mga sarili, na ang mga namumutawi sa kanilang mga bibig ay ang pawang katotohanan, laman ng kanilang puso at damdamin, sapagkat marami ang nalilinlang sa mga bahaging ito. Alalahanin ang aking mga iniibig, ang mga naunang pag-aaral na sa inyo ay inihayag ng malauna, maging mainam na halimbawa nawa ito sa bawat isa sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paghahanap ng tunay na katarungan na magbibigay ng kabanalan sa isang kaakuan. Dito ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga bahagi sa kanilang sarili na pinipili nila ang mga bagay na nariyana at mahinam, sapagkat ang mga hindi nila nakikita ay tunay din namang nagbibigay ng mga pag-aalinlang sa bawat pag-aaral na yan. Aking mga inibig, una, at ito ang lagi ng pinaalala, na ang pagkilala sa isang sarili ay ang pinakamainam na pasimula ng pag-aaral.
Alalahanin ng aking mga iniibig na ang mga tao na hindi nila kinikilala ang layunin ng kanilang spirito ay hindi nga rin nagkakaroon ng kalinawan ng pag-iisip, sapagkat ang mga bahaging laging nauuna ay ang bahagi ng sanglibutan. Gaano ka man pumarito sa harapan ng dakilang Panginoon kung ang kanyang layunin ay hindi mabuhay sa iyong kaakuan. Walang bahagi na magtatagumpay aking iniibig. Kaya nga'y bukas ng bawat isa ang kanilang puso't isipan sa layunin ng dakilang Panginoon, sapagkat marami na ang nauna na dumaan pa rin sa maraming katakutan at maraming kalumihanan. Alalahanin ninyong Sang Pedro nang siya ay magsabi sa dakilang Panginoon, 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 iwanan ka man ng lahat, ako ay mananatili sa iyong tabi. Subalit nung dumating ang pagsubok at ang katakutan dala ng sanglibutan, dito na nagkaroon siya ng pagdadalawang isip at ang mga paalalang ito aking mga iniibig ay siya ring pinapaalala sa inyo na ang katakutan ng sanglibutan ay tunay na dadating sa inyong kalagayan. Darating yan sapagkat ang sanglibutan ay sanglibutan ng pag-aaral at karakaraka yan ay kasama at hindi mawawala sa isang pag-aaral. Subalit ano nga ang tinuturo ng dakilang Ama na ikaw ay huwag matakot na sa tuwina kung dumating ang katakutan na yan, ang mga bahagi na isinasalba mo sa iyong sarili ay mabago sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay nakadarama ng ganyang kalagayan. Subalit sa gitna nito, aking mga niibig, kaya nga ang mga paalala ay hindi nag-aampat sa bawat isa na siya ang mauna, na kung may katakutan dumating sa iyo, na maalala mo na ang dakilang Panginoon ay kasama mo magpakailan pa man, na hindi ka gagawa ng mga bagay na may kasakiman, sapagkat naiisip mo na ito ang tamang gampanin. Dito nagkakaroon ang mga bahagi ng pagtatalo sa isang kaakuan, sapagkat ang kanilang pananampalataya ay tunay na hindi nila malagak ng may kabuuan sa dakilang Panginoon. At ito ang pag-aaral na nagtuturo sa inyo na ano pa mang dumating na bahagi ng sanglibutan, nariyan ang dakilang Panginoon na ang pag-ibig ay hindi magmamaliw sa bawat isa, na ang kanyang pag-ibig ay tapat ano pa man ang dumating. Hinihingi din niya ang inyong katapatan, aking mga iniibig, na ang pusong yan ay magbigay ng buo ng kanyang kalooban sa dakilang Panginoon, sapagkat kung ibibigay niya ang kabuuan ng pag-ibig na yan, ano pang magkukulang sa isang mag-aaral. Alalahanin ng aking mga iniibig ang laging paalala na ang pag-ibig ay umaakit di naman ng kapwa pag-ibig. At kung ang inilagak mo sa dakilang Panginoon ay ang iyong kabuuan, di nga ba ano pa ang pinakamainam na gantimpala na iyong makakamtam, kundi ang biyaya ng pag-ibig ng dakilang Panginoon na ibinibigay din naman sa iyo ng may kabuuan, aking mga iniibig. At sa gitna ng lahat ng yan, anong pinakamainam mo rin namang maihandog sa dakilang Panginoon na kundi ang ikaw, na ang pag-ibig na ibinigay mo sa iyong kapwa ay tunay na umakit din ng pag-ibig na magbabalik sa dakilang Panginoon. Yan ang ninanais ng dakilang Panginoon upang ang inyong pananampalataya ay tunay na mabuhay na mainam, nang hindi kayo lagi na lang natatakot sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman
na darating sa inyong kaakuan, na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay ang iyong magiging baluti sa patuloy mong paglalakbay, at ang iyong mga gawi, at ang iyong pananampalataya, at ang iyong mga pag-ibig na hinahandog sa kapwa ay siya rin namang ibabalik mo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga libig, ang pag-aaral ay tunay na magpapatuloy, at ang may mga katapatan at ang may mga katiyagaan ay tunay na ibabalik din naman ng dakilang Panginoon ang gantimpala sa kanilang harapan. Ang pinakamainam na pag-ibig ng dakilang Panginoon na kailanman ay hindi kayo pagmamaliin, hindi kayo babagabagin sa gitna ng alitigtigit ng sanglibutan. At bago ako magpaalam, isang karagdagang pag-aaral na matatagpuan mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3. Pakibasa aking hindi. Ito po ang sulat sa 1:2 hanggang 3. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay nawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dos hanggang 3. Aking mga inibig, tunay yan ay isang paalala na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya at ang lahat ng bagay ay babalik sa Kanya. Kaya maging kalakas na nawa ng bawat isa ang pag-ibig na kaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Nawang bawat isa ay saganahin ng pag-ibig at ng kapayapaan na nagmumula sa dakilang Amang makapangyarihan. Paalam ang sa inyo'y nakibahagi, Apostol Juan. Oras na ito. At kayo naririto mga anak na nag-aaral ng simulain tungo sa kaularan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at pag-asa ang sumainyo nawang lahat ngayon at magpakailang. Mga iniibig na mga anak ng Diyos, kayo'y magpuri at magpasalamat sa oras na ito at kayo'y napadako sa isang kasaysayan ukol sa salita ng Panginoon. Ang bahagi ng bawat isa ay naririyan sa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa. Ang pag-ibig na yan na naririyan sa inyo sapagkat inyong napag-aaralan, inyong nararamdaman ang tunay na banal na Espiritu Santo na siyang laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga anak, sa inyong pag-aaral ay dakila ng ang Diyos ay Espiritu ng Panginoon upang inyong mapag-aralan, inyong matutuhan, inyong makamtan na ang dakilang Diyos ay laging pumapatnubay sa inyo. Na sa oras na ito naririto kayo upang inyong pag-aralan makamtan ang dakilang salita ng Panginoon. Sapagkat ang pamamalagi ng Panginoong Hesukristo na siyang laging nagbibigay sa inyo ng lakas at tibay ng katawan sa araw-araw.
inyo itong nararamdaman, magpasalamat kayo at magpuri na ang pangalan ng Panginoong Hesukristo ay laging sumasa inyo sa araw-araw, oras-oras, na ang iyong mga pagkilos, paglakad, papunta sa katulad ng ito. Mga iniibig, napakasarap ng tumanggap na ang salita ng Panginoong Hesukristo ay laging lumalakas ang iyong mga puso't damdamin at kaluluwa upang inyong makamtan ang dakilang Panginoong Hesukristo, siyang tunay na nagbibigay sa inyo, nagpaparamdam kung paano ninyo tanggapin ang dakilang Jesus ay tunay na kayo ng mga anak na naghahanap upang inyong makamtan ang dakilang salita ng Panginoon. Nasa oras na ito, kahit napapunti kayo lamang mga minamahal kong mga anak, ay nalalaman ko sa bawat isa kung paano ninyo hinahangan na magkaroon ng dakilang salita ng Diyos tungo sa kabutihan na ang lahat ng ito'y ipinaparamdam sa inyo sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay laging matibay sa pagmamahal sa bawat isa sa inyo. Laging nararamdaman ng bawat isa kung paano binibigay sa inyo pinagkakaloob ng salita ay puro na nanggagaling sa banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng ito, magpuri kayo, magpasalamat sa araw-araw sapagkat napakasarap na tumanggap na ang salita ng Panginoon ay laging pumapatnubay sa bawat isa dahil ito ay tunay na ang banal ni Espiritu Santo ay pinagkakaloob sa inyo upang inyong matunghayan na ang lahat ng dakilang katibayan, dakilang salita ng Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo. Kaya sa oras na ito, mga anak, magpuri kayo at magpasalamat sa lahat ng oras dahil inyo itong nararamdaman kung paano isinugo ng banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso, kalooban at damdamin sa araw-araw. Magpuri kayo at magpasalamat. Humingi ng kapatawaran sa kaitaasan upang ibaba sa inyo ang kaloob ng banal na Espiritu Santo upang kayo laging patnubayan ng tunay na paghahangad sa bawat isa upang kayo ay maging tunay na espiritista, tunay na espiritismo at tunay na nananalig at mananampalataya sa kanyang pangalan. Magpuri kayo at magpasalamat sa lahat ng oras sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista, ang Diyos sa inyong lahat. Kapayapaan at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob at ibinabahagi sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Ang hapag ng dakilang Ama ay palaging handa
At naririyan ipinagkakalo ang pagkain, ang pangangailangan ng bawat isang dumadalo sa pagkainan ng dakilang Ama. At sa bawat isang narito at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili, ang bawat isa ba ay handang kumuha, handang kumain at uminom ng mga salita, katotohanan, karunungan na sa inyo ay nihatid ng dakilang Ama. Anong kahandaan ang nasa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Oo, mabuti ang gumawa sa inyong mga laman. Subalit mas dakila ang gumawa ayon sa inyong mga espiritu. Anong bagay na inyong pinagkakaabalahan sa lamang ito? Tunay na ito ay mananatili lang sa sanglibutan na ito. Subalit anong bagay na inyong pinagkakaabalahan ayon sa Espiritu? Tunay na ito ang yaman na inyong maidadala sa harapan ng dakilang Ama. Ganito ay pinakita, ibinigay at ipinaghalo ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan kung paano mamuhay ang isang ako sa sanglibutan na ito. Kung paano na niya gawin ang tungkulin na sa kanya ibinahagi at ibinigay ng kaitaasan ng dakilang Ama. At kung paano siya nagturo, nagbigay ng halimbawa, nagpagaling, at higit sa lahat, ipinadama ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pag-asa, at kapayapaan sa lahat at bawat isa. Naway, ang layunin ng dakilang Ama ay maging layunin din ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa na binigyan ng pagkakataon, ipinakita sa lahat at bawat isa ang pag-aaral ayon sa Espiritu. At nagkaroon ng mga bagay upang ito ay maisagawa. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng pagpapatuloy sa kanilang buhay. Paano? Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay manatili sa kanyang buhay, sa kanyang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito? Sapagkat ang sanglibutan na inyong ginagalawan, tunay na abala rin sa lahat at bawat isa upang ang pag-aaral, upang ang pagsubok ay inyong malagpasan aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang sa bawat pagyapak ng inyong mga paa dito sa sanglibutan na ito, kayo ay nakatuon, kayo ay dumudoon sa nilakaran ng dakilang Panginoon. Tunay na hindi na bago ang pag-aaral sa lahat at bawat isa.
na kinakailangan gawin ng isang ako na maging mabuti sa kanyang kapwa. Ibinaba ang 2 utos na siyang pinakadakila sa lahat at bawat isa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong buhay. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Ang 2 dakilang utos na ito, dito nakapaloob ang kinakailangan gawin ng isang ako, aking mga minamahal ng mga kapatid. Ito ang kinakailangang pagtiisan. Kinakailangang bigyan ng buhay ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Subalit ang mga salitang ito ay hindi sapat kung ito ay hindi ninyo naisa sa buhay, sa inyong buhay dito sa sanglibutan. Kinakailangan gawin ng isang ako na mapanatili na ang kanyang mga kamay ay maging dalisay at ang kanyang puso ay maging malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Kinakailangan gawin ng isang ako na ang bawat salita na sa kanya ay pumapasok, bawat katotohanan na kanyang naririnig ay kanyang naisab sa buhay sa sanglibutan. At sa bawat isang patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, nagkakaroon ng pagtitiis sa buhay na ito upang magawa ang mga bagay na ito. Tunay na ang pagpapala ay naririyan sa kaitaasan. Katotohanan ang aking sabihin sa bawat isa. Kailanman ang pangako ng dakilang Panginoon ay hindi mababalik sa lahat at bawat isa. Tunay na ang kanyang layunin ay mananatili sa lahat at bawat isa, na kung saan ang aking mga iniibig na mga kapatid ay tunay na tutulungan, tuturuan, at bibigyan ng pagkakataon. Naway ang bawat pagkakataon na iyan ay hindi masayang sa aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang bawat pangako na sa inyo ay binigay ng kaitaasan. Naway ang pangako rin na inyong ibinigay sa harapan ng dakilang Panginoon ay manatiling oo. At ang bawat isa ay magkaroon ng pagtitiis, pagpapagal, upang sa gayon kayo ay makarating sa harapan o sa kaharian ng dakilang Panginoon. Katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Hindi kayo makarating sa harapan ng dakilang Panginoon kung ang kabanalan ay wala sa inyong mga sarili. Hindi kayo makarating sa harapan ng dakilang Panginoon kundi sa pamamagitan ng mga salita, mga katotohanan na sa inyo ay inihayag ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, ang bawat salita na nanggagaling sa mga banal na espiritong mga alin. Tunay na siyang ito ang makapagliligtas sa lahat at bawat isa. Tunay na ito ang makapagbibigay daan upang kayo ay makarating sa kaharian dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay naroon balagi sa katyagaan upang sa gayon ang bawat paglalakbay ng aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi masayang, kundi bagkus kayo ay makarating sa sinaupunan ng dakilang Panginoon. Ito ang ginawa ng mga banal, ng mga apostol noong una hanggang sa kasalukuyan. Nawa ito ay maging inspirasyon ng aking mga iniibig na mga kapatid. Bagkus dumaan sa kanila ang pag-aalinlangan, ang takot, ang kabiguan, subalit sila ay nanatiling nakatindig sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ipinakita ng isang apostol, si Pedro, sa kanyang kapanahunan, ang pag-aalinlangan, subalit siya ay dumating sa kalagayan na siya ay nagkaroon ng pagtindig sa harapan ng dakilang Panginoon.
Ibinigay niya ng buo ang kanyang sarili na walang pag-aalinlangan upang tuparin ang utos, ang tungkulin na sa kanya ay binahagi ng kaitaasan. Naway ang bawat isa ay maging ganoon din sa harapan ng dakilang Panginoon. Manatili kayong nakatindig sa harapan ng dakilang Ama. Manatili kayong naroroon sa kanyang tunay na layunin. At higit sa lahat, ang bawat salita, bawat katotohanan, at mga karunungan na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong maihandog sa inyong kapwa. Sapagkat hindi dito na natapos ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Ang pag-aaral ay patuloy at patuloy na ipagkakaloob, patuloy na magaganap sa lahat at bawat isa. Kahit sa kabilang buhay, naroroon ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat hanggat hindi natututo ang isang ako sa kalagayan na iyan, patuloy na ang pagkakataon na ibibigay sa lahat at bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid ko, ang pagkakataon na yan ay naririyan niya sa inyong harapan. Nawa ito ay hindi masayang, subalit bagkus ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan. At ang katagumpayan na iyan, tunay na ang mata ay pagkakalo sa lahat at bawat isa. Ito ang dakilang katotohanan na sa inyo ay nagkakaloob sa lahat at bawat isa. Naway ang pagpapatuloy ng pag-aaral ayon sa Espiritu ay maging ganap, maging buo sa lahat at bawat isa. Sapagkat ito ang inaasahan ng kaitaasan sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Muli, ito ang pag-aaral na sa inyo ay pinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan. Naway ang bawat salita na sa inyo ay pinagkakalo ay maging liwanag, maging daan, patungo sa kaharian ng dakilang Ama. Muli pinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag, maghari sa lahat at bawat isa, ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao sa kanyang kalagayan, kung nakadarama ng kasiyahan, ay nagtatanong sa kaitaasan. At kung nakadarama naman ng kapighatian, ay mas lalong marami ang itinatanong sa kaitaasan. At ito ay binibigyan ng tamang kasagutan. Kung kaya nga, maging handa ang lahat at bawat isa sa bawat tanong na kanyang itatanong at sa bawat kasagutan na sa kanya'y isasagot. Sapagkat ang lahat ay hindi natatanggap ng tao nang mayroong kaliwanagan ng kanyang kaisipan at ganun din ang kapayapaan ng kanyang damdamin. Sapagkat ang lahat ay isang bahagda ng pag-aaral upang sa kalagayan ng tao na maraming alitigtigin ang lamang iyan, kung paano niya ito mapaglalabanan at kung paanong ang tawag ng sanglibutan ng mga bagay nga na hindi karapat-dapat ay mas nananaig sa kapanahonang ito. Kung kaya nga, ang katanungan ay napakarami at ang mga pag-aalinlangan ay dumudoon sa iba't ibang sulok ng sandaigdigan at natutunghayan
ng lahat at bawat isa ang maraming kaganapan. Kung kaya nga sa kaganapang iyan, ihanda ninyo ang inyong mga sarili sapagkat isa ito sa mga kasagutan ng maraming katanungan na nariyan sa inyong mga kaisipan. Ang lahat ay nagaganap ng naayon sa kagustuhan ng kaitaasan sapagkat ang lahat ay kinakailangang linisin at malinis kung darating ang panahon na siya ay haharap. At kung kayo nga aking mga minamahal na mga kapatid, ay nagnanais ng kalinisan, ano nga ba ang inyong mga kaparaanan? Paano nga ba ninyo naisasagawa ang isang tunay na pananampalataya na mayroon kayo? Kung maisasagawa nga ninyo ito, ay anong mga hakbang ang inyong gagawin upang makakitaan nga kayo ng isang tunay na pananampalataya na mayroong kayong kinikilalang isang Diyos na bagamat hindi nakikita ng inyong mga paningin na iyan, nakikita nyo ang kanyang mga dakilang gawa, nadarama ninyo kung paano ang hangin ay nadarama ninyo. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos na hindi man siya nakikita. Ang lahat ay pinakikita at ipinadadama sa tao. Kung kaya nga, magpakaingat kayo sa Diyos na inyong sinasamba sapagkat ang lahat sa kapanahonang ito sa kanyang pag-aalinlangan ay dumudoon sa isang pagsamba na kung saan naroon ang maraming pagkaligaw. Sa kapanahonang ito, aking mga minamahal na mga kapatid, na nabuksan na ang kaisipan ng tao sa maraming bagay kung paano ang ipinakikilala sa Kanya, kung sino nga ba ang iisang Diyos na Kanyang pananampalatayaan, na Kanyang sasambahin, ganon din pag-aalayan niya ng Kanyang paggawa na tunay, nakakakitaan nga ng isang kabanalan sa aking mga minamahal na mga kapatid. Paano nga ba makikita ang kabanalang iyan? Ito ba ay ang pagpapakita ng pagpapahirap sa inyong mga kalagayan sa isang panalangin na kinakailangang matanaw ng inyong kapwa? Kung paanong naroon, pakikitaan kayo ng maraming bagay sa inyong mga katawan na kung matutunghayan ng inyong kapwa ay makadarama ng pagkaawa. O ang isang pananampalataya, isang pananalangin na naroon kayo sa isang katahimikan at tunay na kayo ay sumasamba sa inyong kinikilalang Diyos sapagkat hindi ninyo kinakailangang ipakita sa inyong kapaligiran na kayo ay nananampalataya. Kung hindi kayo ay gumagawa ng lihim at ipagkakalob din sa inyo ng Panginoon ang mga bagay na inyong hinahangad at kinakailangan at higit sa lahat ang maraming katanungan na nariyan sa inyong mga kaisipan. Sapagkat sa kalagayan ng tao sa kapanahonang ito, bagamat naroon siya sa isang pananampalatayang inaakala niyang naroon ang katatagan at naroon at kanyang natagpuan ang tunay na katotohanan, ay dumarating pa rin sa kanya ang pag-aalinlangan, lalo na kung ang mga bagay na matinding tinatawag na pag-aaral ay dumarating sa kanya na tinatawag nga ng tao na pagsubok. Ang pag-aalinlangan at maraming katanungan. At lagi nga itong isinasagot. Nawa sa kasagutan na ibibigay sa inyo, lagi na'y magkaroon kayo ng tunay na kapayapaan upang sa gayon maunawaan ninyo ang lahat ng bagay na dumarating sa inyong mga pagkatao
ay ang karapat-dapat sapagkat hindi nagbibigay ang Diyos sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga anak, ang isang bagay na hindi niya madadala at hindi niya mauunawaan. Kung kaya nga, ang paaralan ng buhay ay binuksan sa lahat at bawat isa. At ang bawat pumapasok, naroon ang pag-aaral, ang pagkatuto, at sa pagkatutong iyan, lalo nawa kayo magpatuloy at hindi dumating sa inyo ang kapanahunan na kayo ay manghinawa sa maraming pag-aaral na ibinababa sa inyo ng kaitaasan at dumuong kayo sa isang paniniwala at panampalataya na mayroong isang mas nakahihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang kaganapan sa kapaligiran ay nananaig ang hindi karapat-dapat sapagkat ang kaisipan at damdamin ay mas naghahangad ng maraming bagay ay binibigay sa kanya ng Diyos. At sa paghahangad na iyan, dumoroon sa landasin na hindi karapat-dapat at nagkakagawa ng mga bagay na lihis sa tunay na kabanalan. Kaya nga, ang lahat at bawat isa ay maghandog ng isang taimtim na panalangin sa bawat sulok ng sandaigdigang ito upang sa gayon, ang panalangin iyan ay maging katulad ng isang liwanag na hahawi sa kadiliman ng kaisipan at mga damdamin na naroon ang maraming pangamba at kalungkutan at ang mga katanungan na sinagot na ay hindi pa maunawaan. Kung kaya nga, hanggang ganitong pag-aaral ay lagi ng inyong pagsikapan na kayo ay tunay na nakahanda at ang inyong mga puso't isipan ay binabahagi nyo sa maraming bagay upang katulad nga ng isang pagkain, maibahagi nyo sa inyong mga kapatid na nangangailangan at kung paanong ang tubig ay nakatitighaw ng kauhawan, ang mga pag-aaral na ito ay makatighaw nga sa lahat ng nauuhaw at makadama ng tunay na kaligayahan sa kanyang puso na laging ay hinahangad ng bawat tagapakinig at nakikipag-aral sa mga kaorasang ito. Kung kaya nga huwag niyong sayangin ang mga sandali na nagbababa ng karunungan at kasagutan, ang kaitaasan. Ihanda ninyo ang inyong mga lukbutan, ihanda ninyo ang inyong mga ilawan upang kung dumating ang magdadala ng langis, kayo ay nakahanda at patuloy na ang inyong mga ilawan ay magkakaroon ng tunay na liwanag na dadalhin nyo habang kayo ay nakikitalad sa kapatagang lupang ito na naroon sa inyong mga puso. Ang isang pananampalataya na kailanman ang kadiliman ay hindi magiging hadlang sa inyo at ang lahat ng mga tisod na titisod sa inyong mga paa ay hindi nyo iindahin sapagkat kayo ay tunay na manggagawa ng kaitaasan. At sa mapalad na umagang ito, dagdag na pag-aaral ang aking iiwan sa lahat at bawat isa na matatagpuan sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 21. Naway ito'y mapagsalu-saluhan ninyo
at maibahagi niyo ang tunay na pag-aaral sa kaorasang ito. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pablo. Paalam. Liwanag at pagpapala sa lahat at bawat isang inihahandog at ibinibigay para sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ay binubuksan sa lahat at bawat isa upang ang kanyang mga anak, ang kanyang mga iniibig na mga mananampalataya ay tunay ngang magkaroon ng isang katwiran sa pag-aaral upang ang lahat at bawat isa sa inyo ay tunay ngang makatagpo ng isang butil ng liwanag na sa inyo ay patuloy na ibinibigay ng kaitaasan. Ang pag-aaral aking mga inibig na mga kapatid ay ang mga bagay na inyong binubuksan sa inyong mga sarili. Mga bagay na inyong binibigyan ng pagkakataon malinang sa inyong mga pagkatao. Mga bagay na inyong pinag-aaralan sa inyong mga pagkatao upang ang lahat at ang bawat isa ay tunay ngang makabalik ng malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay matalino, bawat isa din ay tunay ngang nagkaroon na ng isang karanasan sa buhay na ito na nagbibigay sa inyo ng karunungan. Lahat at ang bawat isa din ay tunay ngang binayaan ng dakilang Panginoon ng isang Espiritu upang ang kanyang pag-ibig ay tunay nga ninyong makita at higit na lalo ito ang inyong magamit pabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili ang bahagi ng dakilang Panginoon? Namamalas ba ninyo sa inyong mga pagkatao ang inyong mga galaw na nagbibigay sa inyo ng mga kaisipan, mga paggalaw na nagbibigay sa inyo ng mainam sa harapan ng dakilang Panginoon? O sa inyong mga pagkatao patuloy pa rin kayo nabubulagan sa mga bagay na inyong ninanais sapagkat ito ang sa inyo ay tunay na nakasanayan. Sapagkat bawat isa sa inyong mga iniibig na mga kapatid ay nagkakaroon ng isang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Nabuo ba ito sa inyong pag-aaral? Nagkakaroon ba ito sa inyo ng isang mainam na bunga na inyong gagamitin upang sa pamamagitan ng inyong pagparito sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong pinaghahandaan ang inyong mga sarili sapagkat ihahandog nga ninyo ang inyong mga kaakihan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ba ang inyong nililinis sa inyong mga pagkatao? Ito ba ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa pananampalataya na sa inyo itinuturo sapagkat nalalaman ninyo kayo ay tunay na babalik at lalapit sa hapag ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyong inaaralan ay mayroon nang nakakain sa inyong mga sarili. Meron na nga kayong bit-bit-bit, meron na nga kayong daladala sa bahagi ng inyong mga lukbutan. Ito ba ang inyong ibibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, making mga iniibig na mga kapatid? Sa pamamagitan ng inyong pagparito, aking mga iniibig, kayo ay patuloy na tinuturuang maging isang mainam na tagapakinig. Kayo'y tinuturuan ng isang kapayapaan sa inyong mga puso, sapagkat malibang makita ninyo sa inyong mga sarili ang kapayapaan
na hinahangad ng dakilang Panginoon, kailanman ay hindi nga kayo makapagbibigay ng isang kapayapaan sa inyong mga kapwa. Narito ang inyong mga pagnanasa, narito ang inyong mga paniniwala sa harapan ng dakilang Panginoon na nagbibigay sa inyo ng katatagan sa buhay na ito, sapagkat ang lahat at ang bawat isa ay tunay ngang nagkaroon ng isang katwiran dito sa sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, pag-ingatan nyo nga ang inyong mga sarili. Pag-ingatan nga ninyo ang bawat isinisilid sa inyong mga pagkatao. Nasa mga bahagi na isang sanglibutang ito, tunay ito'y magtuturo, ngunit ang bahagi ng dakilang Panginoon ay kabanalan. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ay pag-ibig, na anuman ang sa inyo'y tunay na makita sa sanglibutang ito ay hindi magiging isang hadlang upang ang kaganapan ng dakilang Panginoon ay matupad, sapagkat walang nakikitang isang laman ang bahagi ng isang espiritu. Walang nakikitang hadlang sa mga bagay, sa mga salita na inyong ipinapakita sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagkus, ang hinahanap ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ang kabanalan ng inyong mga puso na anuman ang dumating sa buhay na ito na nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan. Narito kayong nagbibigay handog ng katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo kayo ay tunay na pinagkatiwalaan ng kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, anong uri nga ng kabanalan ang inyong inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon? Kung ang inyong mga sarili ang gagawing isang alay sa piging ng dakilang Panginoon, narito ba ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na nagkakaroon ng isang kapayapaan sa inyong mga puso, sapagkat naihahanda ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay ng karunungan na ibinubuksan sa inyo ng kaitaasan? Sapagkat bawat isa sa inyong nagkakaroon at naghahanap ng mga bagay dito sa sanglibutan ay mananatili sa sanglibutang ito, bagkus ang kung kayo man ay tunay na maghahanap ng bahagi para sa Panginoon, ay tunay nga kayong ibabalik sa isang inyong mga pag-aaral sa inyong mga sarili, sapagkat narito ang inyong espiritu, buong nagpapakilala sa inyo, buo nga kayong binigyan ng dakilang Panginoon. At ang inyong mga pag-ibig nga ay tunay ngang ibinuksan sa lahat at bawat isa, upang na sa ganun kayo ay aking mga iniibig ng mga kapatid, ay magkaroon nga kayo ng isang kapanatagan sa buhay na ito, na hindi na nga ninyo aalisin pa ang inyong mga yakapak upang makilala ang dakilang Panginoon, bagkos sa inyong mga sarili na patuloy na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon ay nagkakaroon ng katyagaan upang ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang maging sapat sa bahagi na pinapakilala ng isang Kristo. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay hindi lamang sa mga sandaling ito ng inyong mga buhay. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita, bagkus ang pag-aaral na sa inyo ay patuloy na binubuksan ng kaitaasan, ay tunay nga ninyong unahin ang inyong pagkakakilanlan sa inyong mga sarili, na hindi na nga kayo matitisod pa sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan, bagkus ang inyong mga pagkatao bilang isang kamagagawa ng dakilang Panginoon, bilang kanyang sundalo, ay tunay nga kayong handang humarap, tunay nga kayong handang magkaroon ng isang katatagan sa inyong mga puso, sapagkat ang bahagi ng dakilang Panginoon ay kailanman ay hindi binago, kailanman ay hindi binigyan ng mga bahagi dito sa sanglibutang ito, bagkus ang salita ng dakilang Panginoon ay patuloy na ibinibigay sa lahat at bawat isa ng mga mananampalataya, na anuman ang sa inyo ay tunay na makita ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, ay tunay nga magkakaroon ng isang kapayapaan sa inyong mga puso, sapagkat nalalaman ninyo
kayo ay tunay na kasama ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay ngang binubuksan ng isang pag-aaral. Hindi lamang sa mga buhay na sa inyo'y pinakilala, bagkus ang pag-aaral na sa inyo'y binibigay ay tunay ngang nagbibigay sa inyo ng panibagong pag-asa sa buhay na ito at sa mga susunod pa na pag-aaral na sa inyo ay patuloy na inihahandog. Magsipagtiyaga nga ang lahat at ang bawat isa sa inyo. Tuklasin nga ninyo ang inyong mga espiritu. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na magkaroon ng isang salita at paninindigan sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi na nga kayo tatalikod pa sa kanyang mga gawa, na hindi na nga kayo magkakaroon pa ng pag-aalinlangan sapagkat ang isang katapatan ng inyong puso ay tunay na ngang nabuo na sapagkat ang lahat at ang bawat isa ay handa ng magbigay para sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, dito ko sa inyo iiwan ang isang kapayapaan at ang pag-ibig. Sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghandog. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam.